Breaking news mga kaibigan, Attorney Ted Pastrana, San Sebastian College of Law Dean, nagsalita na sa wakas. Nako, yari po dito si Madriaga, madidiin po siya dito mga kaibigan. Dahil ito pong isang law professor or dean ay talagang pinabuluanan po niya guys, mga kaibigan, ang kasinungalingan netong si Madriaga. Binigyan din ni San Sebastian College of Law Dean Ted Pastrana na walang special treatment na ibinibigay sa mga estudyante anuman ang kanilang estado sa buhay. Ayan po, talagang puro talaga kasinungalingan itong si Madriaga. Yan sa aligasyon na ni Madriaga na ginagamit ni BP Inday ang kanyang koneksyon para makapasa sa law school. Ayan po, nagsalita na po itong si Attorney Ted Pastrana guys. At talagang nagpapatunay po ito mga kaibigan na hindi po gumamit ng kapangyarihan si Vice President Sara Duterte habang nag-aaral po siya. Hindi niya ginamit minsan. Talagang sabi po ni Attorney Ted na pantay-pantay po ang trato sa mga estudyante mga kaibigan. Kahit sino ka pa, hindi po nila tinitignan kung ano yung estado mo. Basta pag nag-aral ka ng law, mag-aaral ka ng law. Kung makakapasa ka. Kung babagsak ka. Dahil ang sinasabi kasi nitong Madriaga na to, na mahina daw si BP Sara sa kanyang pag-aaral ng bilang abogasya. At sinabi pa niya guys, na ito daw si BP Sara mga kaibigan, ay meron daw special treatment. Jesus Maria Joseph, grabe talaga itong Ramil na to. Kaya po mga kaibigan, kung ako sa kanya guys, magbalot-balot na siya. Kung ako ito po, i-call out po natin si Madriaga. Kasi kawawa ka talaga, magiging Diwata part 2. Tingnan mo yung nangyari kay Diwata. Di ba? Asan siya ngayon? Basura. Dating pinaka-highest sa mga posisyon ng PNP. Naging PNP chief. Ngayon, wala na. Taga-bungkal na lang ng kanal. Taga-sip-sip ng kanal. Di ba? Na-demote siya. Hindi na siya pinansin. Binasura siya mga kaibigan. Pero nakakapagtaka po, bakit dikit na dikit pa rin siya? Kapit-tuko pa rin siya kay Bangag. Kasi siguro, malaki-laki, mga maraming maleta siguro nakukuha niya. Kaya hanggang ngayon, dikit pa rin siya. Samantalang, nung isang araw, nilaglag siya ng kanyang misis. At ang sabi ng kanyang misis, paldo-paldo. So mga kaibigan, maganda po itong balita natin guys. Dahil, di ba kanina po, nagbigay din po tayo ng pasabog. Dahil nagsalita na po ang isa pong anchor, na pinatunayan niya mga kaibigan na lahat po ng sinasabi ni Madriaga sa kanyang affidavit patungkol po sa transaksyon ng pera doon sa Lubao, Pampanga ay hindi totoo dahil wala namang mall. Walang mall sa Lubao, Pampanga. Ngayon naman, itong professor naman guys, itong professor naman, itong isang attorney na si Ted Pastrana, isang dean of law ng San Sebastian College. Talagang pinatunayan niya mga kaibigan na lahat ng sinasabi po ni Madriaga guys ay pawang kasinungalingan. Nako! Yari ka dito. Kumbaga mga kaibigan, babagsak na talaga siya dito guys. 100% po. Babagsak na po dito si Ramil. Di ba? Hindi na po siya makakasurvive dito. Kasi ano pa ang kanyang sasabihin ngayon doon sa Senado? Wala na Yung surprise nila pumalpak. Ayon po kay Senator Marcoleta mga kaibigan, kung surprise yan, bakit nyo inilabas kaagad? Di ba? Sabi ni Marcoleta, palpak sila guys.
Nasobrahan sila sa excite. Kaya yung surprise nila, hindi na siya surprise. Kasi pagdating niya sa Senado, wala na. Ano pang iprepresent niya sa Senado? Alam na po ni Marcoleta kung anong itatanong niya. Di ba? Nakahanda na po, sabi ni Marcoleta, guys. Aabangan kita sa Senado. Nakahanda na ang mga tanong. Pag-usapan muna natin itong si Attorney Ted Pastrana, kasi kanina, guys, 'di ba pinakita ko sa inyo yung mga nan-debunk? After po natin pinakita yung debunk, mga kaibigan, bigla po nagsalita itong si Attorney Ted Pastrana. Sino ba si Attorney Ted Pastrana? Okay? Si Attorney Ted Pastrana po ay isang dean, no? San Sebastian College of Law Dean. So, mga kaibigan, ito po, ipakita ko lang sa inyo dito kung ano po itong kanyang pahayag. Patungkol po ito sa affidavit po ni Madriaga, mga kaibigan, na ang sinasabi kasi may special treatment daw. At kaya daw nakapasa itong si BP Sara sa kanyang College of Law dahil po, mga kaibigan, parang may konsiderasyon daw, parang ganon. Kaya po nagsalita na po siya, guys. Ito po, ipakita ko lang sa inyo itong pinakabalita po ngayon para at least meron po kayong idea. I-post lang po natin dito. Pwede nyo po itong i-share. Mag-share lang po tayo, mga kaibigan. Ito po, basahin lang po natin, guys. Ayan. Lumabas na po ito, galing po ito sa DZRH. Okay, ang nakalagay po dito, San Sebastian College of Law, pinabuluanan ang umano'y special treatment kay BP Sara noong nag-aaral pa siya. So kung babasahin po natin dito, mga kaibigan, ayon po dito sa brigada, no? Brigada. Mariing pinabuluanan ng San Sebastian College of Law ang naging pahayag ni Ramil Madriaga na kumikwestiyon sa kakayahan ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nag-aaral pa. Sa isang panayam kay Attorney Ted Pastrana, din ang naturang law school, iginiit nito na walang katotohanan ang aligasyon na nakapasok at nakapasa si Duterte sa law of school dahil lamang sa impluwensya ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, sa larangan ng batas, talino at sipag ang tunay na batayan ng tagumpay, hindi ang apelyedo o estado sa buhay. Ipinaliwanag din ni Pastrana na ang maraming anak ng mga kilalang personalidad ang nag-aaral sa kanilang institusyon. Ngunit lahat ng ito ay tinatrato bilang karaniwang estudyante. Anya, walang naging espesyal na pabor na ibinibigay sa sinuman. Dagdag pa niya, imposible umano para sa isang law school na magpasa ng estudyante dahil lamang sa koneksyon. At maituturing itong insulto sa integridad ng mga institusyon ng batas. Matatandaan na ang issue ay nag-ugat sa pagdinig sa House Justice Committee noong April 14, kung saan sinabi ni Madriaga sa kanyang affidavit na ang nag-struggle daw, no? Kumbaga struggling daw, guys. Struggling daw si BP Sara sa kanyang academics. Ang gusto niyang sabihin, siya po ay mahinang estudyante. At habitually, napaka-violente daw or rude. Masamang estudyante daw or violenteng estudyante daw itong si BP Sara. Yun ang sinabi ni Madriaga. Una ring binatikos ni Duterte na si Ramil Madriaga at tinawag itong isang bar plunker. Tinawag niyang bar plunker, mga kaibigan, at sangkot umano sa kasong kidnapping. So, mga kaibigan, sa totoo lang, guys, talagang lahat po ng sinasabi niya po sa kanyang affidavit ay wala po talaga, hindi po nagtutugma, no? Puro po kasinungalingan, mga kaibigan. Ito po, pakinggan lang po natin sa balita para lang po makumpleto yung context natin. Pag wala kang certificate of good moral character, hindi ka makakapag-examine sa bar exams. Opo. So, yan. Medyo hindi mo talaga kapanipaniwala. Hindi kapanipaniwala ang affidavit po, mga kaibigan, ni Ramil. Puro po kasinungalingan, mga kaibigan. Ito po, basahin na po natin yung ito pong nakalagay po dito, mga kaibigan, sa balita po para makumpleto po yung context natin. Okay? I-post lang po natin dito.
Kasi napaka-importante po ito mga kaibigan dahil nga dinidebunk na po ang mga affidavit niya. Ito po, basahin lang po natin. Ang sinabi po dito ni Attorney Ted Pastrana I categorically condemn the claim that a former Associate Dean of San Sebastian College of Law used his influence to ensure Vice President Sara Duterte obtained passing marks despite her alleged poor academic performance. The claim is baseless and untrue. Ayan po ha, klaro na po yan guys. Wala pong katotohanan ang sinasabi po nitong si Madriaga. The faculty of San Sebastian College of Law upholds the highest standards of academic integrity. Grades are awarded based on merit in accordance with established academic policies and rigorous evaluation. Any suggestion to the contrary undermines the credibility of the faculty, our students, and the legal profession. I urge the public to reject unverified allegations and to rely on facts. We all remain committed to transparency, fairness, and excellence in legal education. Ibig sabihin mga kaibigan, ito pong si Madriaga guys, ininsulto niya ang mga College of Law. Parang sinasabi niya mga kaibigan na itong mga eskwelahan na to guys ay meron pong kinikilingan. Meron po silang ginagawang VIP o kaya yung mga sinasabi nilang mga pag may personality, pag anak po ni ganito, anak ni ganyan, meron pong VIP mga kaibigan. Parang ginagawa po nila ng special mga special treatment. So yung mga ang gusto niyo sabihin guys, pag wala kang impluwensya, hindi ka kilala, yung pamilya mo hindi kilala, tapos kumuha ka ng law, wala ka. Diyan ka lang sa tabi-tabi, sa gedli ka lang. Pero yung mga may impluwensya, may mga pangalan, ang kanilang mga pamilya ay binibigyan daw ng special treatment mga kaibigan. So ngayon, lahat po yun ay talagang kasinungalingan. Kasi ang nagsalita po guys ay isang College of Law ng San Sebastian po. Isang dean itong si Attorney Ted Pastrana.